Magiging tapat ako tulad ni Kuya Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay inutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Narinig ninyo na noong unay inutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Narinig pa ninyo na noong unay inutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong sinumpaang pangako, bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumampa kung nangangako kayo. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sama-sama ang anumang sumpang idaragdag dito." Ano ang aral? Mga bata, may mahalagang paalaala si Kuya Jesus para sa ating lahat. Kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sino ba ang mga eskriba at mga pariseyo, mga bata? Ang mga eskriba ay parang mga teacher na nagtuturo kung ano ang tama at mali ayon sa batas ng Diyos. Samantalang ang mga pariseyo naman ay parang mga estudyanteng laging sumusunod sa mga batas para mapuri sila ng guro. Mahalaga sa mga pariseyo ang pagsunod kahit ayaw nila. Gusto nila kasing makita ng mga tao na sila ay mabuti at banal para maging mukhang mabait sila kahit hindi naman. Nagagalit si Kuya Jesus sa mga eskriba at pariseyo dahil hindi totoo ang paggawa nila ng kabutihan. Fake ang kanilang pagiging mabait dahil gusto lang nilang purihin sila at hindi nagmumula sa pagmamahal. Para silang mga baso na malinis sa labas pero marumi sa loob, kaya hindi pa rin maganda gamitin. Sinasabi sa atin ni Kuya Jesus ngayon, mga bata, na mas mahalaga ang mabuting puso kaysa sa paggawang mabuti na hindi naman totoo. Sa mga salitang ito ni Kuya Jesus ay tinuturuan niya tayo na maging matapat. Sinasabi niya sa atin na hindi sapat ang basta sumusunod lang sa utos o sa batas. Oo, mahalaga ang pagsunod, pero mas mahalaga na alam natin kung bakit tayo nararapat na sumunod. Madali kasing sumunod kapag may sinabi sa atin na gawin sa isang bagay. Halimbawa, kapag sinabi ng guro na, "Tumahimik kayo," tatahimik tayo. Kapag sinabi ni mama o ni papa na ayusin mo ang iyong higaan, gagawin natin ito. Pero minsan, ginagawa lang natin ito dahil natatakot tayong mapagalitan. Hindi dahil naiintindihan natin kung bakit ito mahalaga. Inaanyayahan tayo ni Kuya Jesus, mga bata, na magbago ang ating puso. Ibig sabihin, gawin natin ang tama kahit walang nag-utos sa atin at kahit walang nakakakita. Ganito ang ibig sabihin ng pagiging matapat, mga bata. Kapag may katapatan ang ating puso, kusang lalabas ang mabubuting gawa sa atin kahit walang matang nakatingin sa atin. Mga bata, hilingin natin kay Kuya Jesus na magkaroon tayo ng pusong matapat at mapuno ng pagmamahal para kusa tayong maging mabait, masunurin
at mapagmahal sa kapwa, upang hindi lang tayo sumunod sa utos, kundi nabubuhay tayo ayon sa aral ni Kuya Jesus. Ano ang hamon? Anong mga maliliit na gawain ang tutulong sa atin upang masasanay tayong maging tapat tulad ni Kuya Jesus? Una, pagpulot ng basura sa daan o sa silid-aralan kahit walang guro o magulang na nakatingin. Ikalawa, pagdarasal para sa iba, lalo sa may sakit o malungkot kahit walang nakakaalam. Ikatlo, pagsasabi sa magulang ng tamang oras ng pag-uwi o pagdating, kahit pwedeng magsinungaling. Ika-4, Hindi pagkuha ng hindi iyo, kahit walang nakakakita.